Magandang araw po. Ako po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health. Maraming gustong linawin ng ating mga kababayan tungkol sa HIV. Iisa-isahin po natin yan. Maraming tanong. Buti na lang, sa Universal Healthcare, lahat sagot. Kasama din natin si Dr. Yun Yong Ko, World Health Organization Representative to the Philippines. Ako po si Dr. Cyrus Teham, isang medical specialist from Cebu City, kasama ni Sec. Ted Herbosa and Dr. Unyong Ko na sasagot sa inyong mga tanong. Simulan na natin ang usapin tungkol sa HIV. Mag-umpisa tayo sa tanong ni Kiel, isang youth advocate. Bakit pataas pa rin ng pataas ang mga kaso ng HIV, lalo na sa mga kabataan? Naku Kiel, totoo yan. In fact, meron na tayong natatalagang 60 new cases every day ng HIV. Alam mo, 2 dekada nakaraan, siguro 2 to 3 cases a day lang. Pero today, 60 po. At 30% sa mga bagong kaso ay below the age of 18 ang ating mga kabataan. Ang palagay ko, nagkulang na ang kaalaman ng ating mga kabataan tungkol sa pagkalat ng sakit na HIV. Kaya dito natin tatalakayin ang mga ukol dito kung paano nakukuha ang HIV. Mula naman kay JR, isang Catholic school student. Ano po ang magagawa ng DOH para mapabagal yung HIV cases? Magandang tanong. Meron tayong targets, yung tinatawag na 95, 95, 95. 95% of people that need testing ay kailangan matest. So very important, yung ating mga high-risk population, yung mga dapat matest, mabigyan natin ng libreng HIV testing at maengganyo silang magpa-test sa treatment hubs. Pangalawa, yung magpapositibo sa HIV test, kailangan mabigyan ng antiretroviral therapy or treatment. Bibigay ito habang buhay po itong binibigay at makokontrol ang HIV pagka ito ay nabibigay. So 95% sa kanila kailangan enrolled sa treatment. And yung panghuling 95%, yung viral load. So kung ang viral load nila ay undetectable, sila ay untransmittable o hindi na nakakahawa. Ito po ang programa ng HIV. 95, 95, 95. 95% matest, 95% ma-ARV at 95% undetectable. Ito naman ang tanong ni Grace, isang nanay na may 3 anak. As a parent kasi, paano kami matutulungan ng DOH to educate our kids and paano maprotektahan din sila? Nakita namin na ang ating mga kabataan, pabata ng pabata, nakikipagtalik. Very important talaga ang sex education. Paano nakukuha ang hindi lang HIV, ang iba-iba't pang sexually transmitted illnesses. So very important ang edukasyon sa ating kabataan. Sa ibang mga paaralan, gumamit tayo ng tinatawag na peer counselors. Yung mga kabataan din pero nasa senior high. Tinuturuan nila yung mga batang kaibigan nila tungkol kung paano pangalagaan ang kanilang sexual health. Pangalawa, we make available online. May mga online na pwedeng tawagan para makakuha ng impormasyon tungkol sa inyong sexual health. So very important, katulong tayo ang bahay, ang pamilya, ang eskwelahan at ang mga barkada para malaman ang mga dapat at hindi dapat gawin para hindi magka-HIV. Dagdag ko lang po, Ma'am Grace, that sex education should be holistic. Malaki po ang role ng parents to not just give out information, but more importantly, empower them. You must help our children own up their well-being and dignity, as well as develop respectful and social relationships. We want to make sure that they are safe and protected. Aminin ko po, awkward po yung magiging conversation, pero yung healthcare providers po natin are always available to assist parents provide age-appropriate information with a non-judgmental attitude. Maganda itong tanong ni Milo, isang HIV awareness advocate. As a sexually active individual, ang gusto ko itanong sa Department of Health is, para sa mga walang courage pumunta sa mga clinic and social hubs,
ano ang pwede nating gawing outlet or meron ba kayong online consultation para sa walang courage na pumunta? Yes, Milo, meron na rin tayong online consultation at meron na rin tayong self-testing ng HIV. Pwede po, available po yan. Pwede natin makuha ang self-test kit sa mga civil society organizations na tumutulong sa amin masugpo ang pagkalat ng HIV. Magtanong lang tayo at meron silang mga website tungkol sa self-test kits na available sa Pilipinas. Kung kayo naman ay natatakot pumunta sa health center, meron din tayong telemedicine consultation na pwede rin magamit para hindi na kailangan pumunta sa health center. So tandaan, magkonsulta agad kung sa tingin nyo kailangan magpa-testing tungkol sa inyong condition na kinakatakutan. Sabi ni Rafi, isang security guard, bali tanong ko lang sa DOH kung pwede ma-monitor nila maigi yung cases para magkaroon tayo ng proteksyon sa mga taong nakikipag-contact. Napakagandang tanong, Rafi. We actually have cases ng positive or tinatawag nating key populations na very important na you should know your status. If you know your status, pwede mong i-declare ito at mapipigilan natin ang tuloy-tuloy na pagkalat ng HIV. So very important talaga magpa-test and know your status. At hindi lang one time ang testing. Dapat regular na nagpapatest tayo para alam natin ang HIV status natin. Puntahan naman natin ang mga tanong mula sa ating Facebook at sa Reddit. Sabi ni Jaske Light, nakakamatay ang HIV, di ba? Oo, pag ang HIV ay hindi nagamot, pwede ka talagang mamatay ng iba-ibang klaseng sakit. Ang pinaka-common, TB, cancer, at iba pang rare diseases. However, itong day and age na to, wala nang namamatay sa advanced HIV sapagkat meron na tayong very effective antiretrovirals. So ito ay gamot na pwede nating inumin. So very important, no? Nako-control na po ang HIV basta continuous ang pag-inom ng gamot. Hindi lang yan. Ang maganda ay covered yan ng PhilHealth. So lahat ng gamot ay libre at makukuha natin sa HIV treatment hubs buong Pilipinas. Mula kay Judith Arminta, meron po bang gamot sa sakit na yan? At kung nakatake ka na ng gamot, mawawala ba ang sakit na yan? Judith, unfortunately, pag ikaw ay nag-positive for HIV, for life na yung sakit na HIV. However, pag napababa natin sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, yung viral load mo, wala kang immune deficiency. You live a normal life, although yung virus nandiyan din. So basta't umiinom ka ng antiretroviral, you will live a normal life the whole lifespan. So very important, continuous yung treatment na makukuha mo kung ikaw ay HIV positive. Ito lang, Judith, isang paalala, hindi ka na pwede mag-donate ng dugo pag ikaw ay HIV positive. Mula kay Soggy Study 7433, pag nag-positive po ba, ARV agad or need muna ng ibang test? Ang mahal po ba yung mga testing? How much po kaya ang magagastos? Kung like early diagnosis, may nag-o-offer po kaya ng free testing? Ang free testing ay available sa lahat ng DOH treatment hubs. So very important, hanapin nyo yung DOH treatment hubs. Meron din tayong mga testing sa private hospitals, pero syempre may bayad yon. Sa public hospital, wala pong bayad ng HIV testing. Pag ikaw ay nag-positive sa initial test, gumagawa pa kami ng confirmatory test. So pag na-confirm na yan, mag-undergo ka ng counseling. And then after mag-undergo ka ng counseling, you will be enrolled in free antiretroviral treatment. So every month, binibigay yung supply mo for the whole month. Pupunta ka sa treatment hub, bibigay nila yung medicines mo for free. Covered ito ng PhilHealth benefit package ng ating mga miyembro. So very important, libre po ang testing, libre po ang antiretroviral treatment. Tanong ni Kioskigal, where to email so that the PLHIB can claim as PWD and get benefits from DSWD. Kioskigal,
Hindi PWD ang isang person living with HIV. Kailangan may disability ka. Hindi ka makalakad, hindi ka makagalaw, hindi ka nakakikita. So, having a HIV status na positive doesn't qualify you to be a person with disability. Tandaan natin, kahit positive ka ng HIV at umiinom ka ng antiretroviral, normal ang iyong pamumuhay. So, hindi ka makaklasify as PWD. Isa pang magandang tanong, galing naman kay Ryan Lactao. Ano ang gagawin ng taong may HIV kapag na-discriminate siya? Ryan, ito ang isa sa malaking problema namin sa HIV, yung stigma or discrimination. Nakita natin na yung mga taong walang kaalaman sa HIV, nagdi-discriminate o nilalayuan yung ating persons na living with HIV. Ito ang rason kung bakit ang Department of Health tuloy-tuloy nagbibigay ng kaalaman sa lahat ng ating kababayan. Hindi ka naman mahahawa ng HIV kung nagtinginan lang kayo o nagsama lang kayo o nag-handshake kayo o nagyakapan kayo. Kailangan may pagtatalik para ma-transfer yung HIV. So Ryan, kung ikaw ay ma-discriminate, hindi ka makapasok sa trabaho, pwede magreklamo sa DOLE. Hindi ka makapasok sa college, pwede ka magreklamo sa CHED. Hindi ka makapasok sa eskwelahan, pwede po tayong magreklamo kung ang oportunidad mo ay nagamit or nagkaroon ng diskriminasyon. So ireklamo nyo yan, karapatan nyo na patas lang ang pagtrato sa persons living with HIV. Ito naman, tungkol sa prevention at pag-iingat. Tanong ni Sandy Balyong, paano pa-practice ang safe sex sa men having sex with men? Very important. Number one, know the status. Kung kayo ay magsisex, declare nyo sa isa't isa ang HIV status nyo. Pangalawa, gumamit ng condom. Hindi lang HIV ang napiprevent ng condom. Pati yung ibang sexually transmitted illnesses, gonorrhea, syphilis, mapiprevent din ng condom. So gumamit kayo ng condom. In fact, sa Pilipinas, magkakaroon na rin tayo ng lenacapavir. Ito ay injection every 6 months lang. Kaya hindi na kailangan uminom ng napakaraming gamot para ma-prevent ang pagkalat ng HIV virus sa katawan. Meron ding prevention treatment na pwedeng makuha. Magpatingin lang tayo sa treatment hub ng HIV. Mula kay More Detective 156. Do you use condom if oral? If safe sex lagi, with the use of condom, mapa-oral o vaginal man, does it protect us from any STI or STD? What are your thoughts about this? Ang thoughts ko dito, mapiprevent ang HIV and other sexually transmitted infections with the use of the condom. So very important, gumamit ng condom. Hindi lang HIV ang mapiprevent, but ibang sexually transmitted illnesses. Reiterate ko lang, sir, condoms act as barriers that help prevent the spread of not just HIV, but other STIs such as gonorrhea o yung tulo, syphilis, and even viral hepatitis. Our healthcare providers can always assist you in deciding based on your needs. Huwag pong mahihiyang magpakonsulta at makipag-discuss sa kanila. Gustong malaman ni Cyril John Bernardo Palileo, bakit pagdating sa bilang ng HIV cases, counted sila as male/female? Sana ibilang natin ang mga kapatid natin sa LGBTQ category. Cyril, magandang tanong yan. Alam nyo, yung male-female is the biologic classification sa medical records ninyo. We also can put and add your gender. So, pwede natin ilagay yon sa records. Actually, nakalagay din yon dun sa history. So, yung inyong gender preference is always added, of course. Yes, according to the statistics from the Philippines, a bit more than 3% of HIV patients belong to the group of non-binary sex. So female and male, a binary sex group is conventionally used in all the statistics of the country. But as the target populations is not captured in this statistic, and then to program HIV intervention, we should make other approach to be more inclusive to get clearer picture of the target population.
Tanong ni Hey, that's Jasper. Bakit po kailangang ilimos pa sa Global Fund ang pondo ng ARV treatment? Hindi po pa dapat may kaakalang pondo ito sa DOH or from the national government? Please correct me if I'm wrong. Thank you. Hey, that's Jasper. Majority po ng ARV ay galing sa national government. Konti lang po ang kino-contribute ng Global Fund. Although tumutulong sila, hindi natin i-refuse yan. Kompleto po ang pondo ng PhilHealth at ng Department of Health para sa antiretroviral treatment. Mula kay Sam Bus 6762. Saan pwede i-report ang mga medical clinic na namemeke ng mga lab result like STI, HIV para lang magkapera sila? Naku, Sam Bus 6762, kailangan mo siyang i-report sa ating Bureau of Health Facilities Regulation Bureau ng Department of Health. Kami po ang nagbibigay ng lisensya sa mga laboratorio. Kaya kung sila ay may peking resulta, ipasasara po ng Department of Health ang mga laboratoryong ito. Ito po yung website. Pwede nating i-report dyan sa DOH website ang laboratoryong namemeke. Ito naman ang tanong ni Jimmy 224. Same pa rin ba ang benefits or treatment na makukuha ko sa hub if wala akong trabaho? No more premium contribution sa PhilHealth. Yes, Jimmy. Pareho pa rin. You will still be covered by PhilHealth kahit wala ka ng trabaho. Lahat po ng persons living with HIV ay covered sa ating PhilHealth program. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Muli, ako po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health.